Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagtipon-tipon muli sa Banal na Misa para purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Napakapalad natin. Bakit? Dahil bukod sa tayo'y buhay, meron tayong kalusugan, meron tayong pagkain, meron tayong bubungan sa ibabaw ng ating mga ulo, meron tayong inuuwian, meron tayong mga nagmamahal sa atin. Mapalad ka pag buhay pa ang iyong ina. Pero napakapalad natin, bukod pa dyan, dahil merong isang banal na ina, si Maria, na nagmamahal din sa atin. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kanyang pagsilang, the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Kung hindi sinilang si Maria, walang magiging ina ng Diyos. Hindi magiging tao si Jesus. Hindi tayo maliligtas ng Panginoong Hesukristo kung wala siyang ina, kung hindi siya sinilang bilang isang tao. Dahil kay Maria, nagkaroon ng kaligtasan, at dahil kay Maria, tayo ngayon bilang simbahan, bilang mga anak ng Diyos, ay nagpapatuloy na binabasbasan ng Diyos dahil wala siyang sawang nagdarasal at nananalangin para sa ating lahat. Kaya naman, pasalamatan natin siya sa banal na misang ito at naway tayo'y magpatuloy sa ating pagnanais na maging mabuti at banal bilang regalo natin sa Kanya. Para tayo ay makita muli na karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, tiningin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan. Sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ang isang sanggol na babae na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanglibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan, ang magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita, poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutiang sa akin ay ginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinatawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikakabuti, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at gayon naman naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Magalak ka, Birhen Mahal, ikaw ang niinang nagsilang sa araw ng katarungan. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matatakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga, manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At blessed Sunday po sa inyong lahat. God Bless- is good. Sobra, sobra. Sobra. God is good. Mga kapatid, ano man po ang inyong nararanasan ngayon, kung kayo man po ay umalis sa inyong mga kabahayan dahil kayo ay binaha, yan po sana ang inyong dalangin. Sabihin nyo pa rin that God is good. Kung kayo man po ay namatayan ngayon, lalong-lalo na ang ating mga kababayan na kung saan nagkaroon po ng landslide, natabunan po ang mga iba, sana po sa gitna ng inyong lungkot, sabihin nyo pa rin at yan ang inyong maging dasal. God is good. Sobra-sobra. Kung kayo man po ay nawalan ng pera, kung kayo man po ay baon pa rin sa utang, dasalin nyo pa rin po at sabihin, God is good. Sobra-sobra. Di man kayo magkaintindihan ng inyong asawa, iniwan kayo, pinagpalit kayo sa mas bata, sabihin nyo pa rin at ipagdasal, God is good, sobra-sobra. Kayo man po ay nalilito, naliligaw, nawawala ng pag-asa, naghihina ngayon dahil meron kayong sakit, sabihin nyo pa rin po at idasal, God is good, sobra-sobra. Diyan po sa inyong paniniwala na ang Diyos ay mabuti pa rin na tumaapaw ang kanyang kabutihan. Yan sana ang pagmulan at magbigay sa inyo ng panibagong lakas, panibagong tuwa at kapayapaan. Amen? May true to life story po tungkol po sa isang teacher o isang guro. Nung minsan daw po inutusan niya ang kanyang mga estudyante na gumawa sila ng project. Siya po ay nagpa-compile ng mga clippings. At nung araw na po ng submission, due date, dumating ang mga bata, napakasaya nila, napakaganda daw po ng kanilang mga project. Naka-folder, naka-coupon band, maayos na maayos po yung pagkagawa ng kanilang mga project. At bigla, meron pong isang maliit na bata na dumating at binigay po yung kanyang project. Pero nabigla po, itong teacher, kasi kung ikukumpara niyo po yung binigay nitong maliit na bata, napakapangit nung kanyang ginawang proyekto. Kasi kahit ano na lang pong papel daw, yung kanyang nakita, lukot-lukot, dito niya ginawa yung kanyang project. At imbes na clippings, yung ilagay daw niya, parang mabilisan lang na drawing yung ginuhit nitong bata. At galit na galit po itong teacher. Sinabihan niya, sinermonan niya yung bata. Sabi niya, Nak, bakit ganito naman yung iyong project? Tingnan mo yung sinabmit ng mga kaklase mo, ang gaganda. Anong grade yung ibibigay ko sa iyo? Bakit ganito naman yung ginawa mo? Sabihan mo yung nanay mo ha, magpatulong ka sa kanya. At bigla daw po, itong bata,
umiyak, tumulo yung kanyang luha. At pumatak po doon sa proyekto niya. At sabi po ng teacher, ba't ka umiiyak? Dito po sumagot yung bata. Kasi po, kamamatay pa lang po ng nanay ko. At kahapon po, inilibing po namin siya. Kaya po ganito lang yung aking project. Nabigla daw po yung teacher, sabi niya, ha? Ba't di mo sinabi sa akin? Sorry, sabi niya. At yung po mga kaklase ng bata, naawa sa kanya. At sila daw po lahat nagtulong-tulong. Binigyan daw po ng folder, binigyan ng coupon ban, yung bata. At pagkatapos inayos po nila yung kanyang project. Sabi po ng teacher, alam niyo mga bata, mapalad kayo pagbuhay pa ang inyong mga ina. Pasalamat kayo dahil meron kayong nanay na tumutulong sa inyo. Huwag niyong babaliwalain ang inyong mga ina. Dahil pag meron ka pang nanay, meron pang gumagabay, meron pang tutulong sa inyo. Kaya mahalin niyo ang inyong mga nanay. Galangin niyo ang inyong mga ina. Tama nga naman po, no? Dahil sa ating mga ina, kaya nandito tayo. Mapalad tayo. Dahil merong mga nanay na nagmamahal sa atin. Bakit napakapalad natin? Kung meron tayong mga ina, kung meron tayong mga nanay. Unang-una, tandaan niyo po dahil sa mga ina natin, naging tao tayo. Nagkaroon tayo ng buhay dahil sa ating mga ina. Hindi naman po tayo sulpot. Hindi naman po tayo bula. Hindi naman po tayo biglang pinulot na lang sa dumi ng kalabaw. Di po ba? Kung buhay ka, anong ibig sabihin? Tiniis ng nanay mo ang hirap ng pagdadalang tao. Hindi po biro-biro ang paglilihi. Di po ba? Imagine niyo po, 9 months kang dinala sa sinapupunan ng nanay mo. 9 months na ang ina mo nahihilo yan, sumasakit ang katawan, kung minsan nasusuka. Hindi po ba? Pwede ka naman ipalaglag ng nanay mo. Pero kung buhay ka ngayon, magpasalamat ka. Dahil ang ibig sabihin, pinili ng nanay mo na buhayin ka. Amen? Kung buhay ka ngayon, anong ibig sabihin? Pinili ng nanay mo na magdusa para magkaroon ka ng buhay. Hindi niya pinili ang isang masarap at komportable na buhay. Ganyang kakamahal ng iyong ina. Pero pangalawa, mapalad ka kung meron kang nanay dahil may nagmamahal at may nag-alaga sa iyo. Ano po ang kasabihan? Sa likod ng batang matagumpay ay isang ina na mapagkalinga at mapag-aruga. Sa likod ng bata na nakangiti ay isang ina na pagod at umiiyak. Sa likod ng bata na malusog ay isang ina na puyat at pagod. Remember, only your mother would love you more than anybody. Walang magtsatsaga na mag-alaga sa'yo. Walang magtsatsaga na mahalin ka. Na walang katumbas, walang katulad ng pagmamahal ng isang ina. Nanay lang ang hindi magsasawa sa iyo. Amen? At kahit na hindi na kaya ng isang ina, di po ba dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, kakayanin at kakayanin niya. Maghahanap at maghahanap pa rin ng paraan ang ina para maibigay niya ang kailangan ng kanyang anak. Pero pangatlo, mapalad ka kung meron kang ina. Bakit? Kasi ibig sabihin, merong naghubog sa iyong pagkatao. Tandaan po natin, lahat ng unang karanasan ng ating buhay, nag-umpisa po sa ating mga ina. Ano po ang unang kwarto nyo? Hindi po ba ang sinapupunan ng inyong ina? Ano po ang unang pagkain nyo? Hindi po ba ang gatas ng inyong ina? Ano ang unang sasakyan niyo? Hindi po ba ang bisig, ang kamay, ang pag-akay ng inyong ina sa inyo? Sino ang unang guro niyo? Walang iba kung hindi ang nanay niyo. Sinong unang doktor natin? Di ba walang iba kung hindi ang ating mga ina? Ano ang unang thermometer natin? Hindi ba yung daliri, yung palad
ng ating ina, tinitignan kung mataas yung ating lagnat? Sinong unang kaibigan mo? Walang iba kung hindi ang iyong ina. Sinong unang tagahanga mo? Walang iba kung hindi ang iyong ina. Your first fan, your first supporter is your mother. Pero paano natin sinusuklian madalas ang kanilang pagmamahal? Di ba? Tayo din na nagiging dahilan ng kanilang lungkot, ng bigat ng kanilang mga puso. Kaya maganda pong itanong ito sino ka dahil sa iyong ina? Sino ka ngayon dahil sa iyong nanay? Nasaan ka kung wala kaya ang iyong ina? Are you grateful to have a mother? Kung tayo po ay naging tao dahil sa ating mga nanay, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Pero tayo'y nagpupuri din at nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil bukod sa binigyan tayo ng mga pisikal na mga ina dito sa mundo, binigyan niya tayo ng pangalawang ina, ang ating banal na nanay, ang ating mahal na ina, si Maria, si Mama Mary. Ngayon pong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang pagsilang, ang birthday ni Mama Mary. Natanong niyo na po ba, kung kayang si Maria, wala siya, nasan kaya tayo ngayon? Kung kayang si Maria, wala siya, sino kaya tayo ngayon? Kung hindi po naging ina ng Diyos si Maria, wala po tayong kaligtasan. It is because Mary agreed to become the mother of God. That is why God became man. And through Jesus' humanity, He did everything so that man will return to God. Hindi magiging tao ang Diyos para tayo ay iligtas kung wala siyang isang ina. Nagkaroon tayo ng buhay at buhay na umaapaw, buhay na puno, buhay na ganap, galing kay Jesus. Dahil tumango si Maria na maging ina niya. At dahil po sa panalangin ni Maria, na galing sa langit, kaya nagpapatuloy tayo. Kaya buhay na buhay ang ating simbahan. We thank the prayer of Mary because of Mary's intercession. We receive overflowing grace from God. Hindi ko po alam kung na-realize nyo ito, na dahil po sa dasal ni Maria, nakaiwas po tayo, nilayo tayo ng Diyos sa gera. Ni isang bomba, ni isang bala, wala pong bumagsak, dumapo doon po sa Portugal, sa Fatima. Nung pong World War, habang lahat po ng mga bansa nagbabarila, nagpapatayan, dahil po ang mga tao ay nanalangin kay Maria, dahil si Maria ay nanalangin, wala po ni isang namatay, wala po ni isa ang nasaktan. Dahil po sa panalangin ni Maria, ngayon po ang Russia, na-convert po, nagbago. Dati, komunista, ngayon, malaya na ang Russia. Dahil po kay Maria, pumunta po kayo ngayon sa Lourdes. Napakarami po mga tao ang may sakit, ang gumagaling. At alam niyo po, hindi lang po mga Katoliko, hindi lang po mga Kristiyano ang gumagaling. Kahit po Muslim, Buddhist, kahit po ibang mga tao na iba paniniwala, dahil po sa panalangin ni Maria, ang mga nanghihina ay lumalakas, ang mga may sakit ay bumubuti. At kahit po dito sa Pampanga, hindi niyo po alam, nung pong mga 1950s, nagkaroon po ng gulo, merong patayan. Pero dahil po sa debosyon ng mga tao, kay Maria na tinatawag pong Virgen de los Remedios, nagkaroon po ng kapayapaan. Sino tayo kung wala ang ating mahal na ina? Nagpapasalamat tayo dahil sa Kanya. Tayo ngayon ay malusog, tayo ngayon ay masaya, tayo ngayon ay payapa. Kaya nga tama nga po, hindi po ba na parangalan natin at pasalamatan ang ating mahal na ina, si Mama Mary. Pero ang tanong, ano kaya ang pinakamagandang regalo na pwede nating maibahagi, maialay at maibigay kay Maria? Ano kayang magpapasaya sa isang ina na kung saan nasa kanya na ang lahat? Kamukha po ng isang ina
Iisa lang naman po ang nais ni Maria, na ang makita niya, ang kanyang mga anak ay masaya, banal, at nagiging mga mabuting tao. The best gift that we can give to our Blessed Mother is a renewed mind, is a changed heart. A mind and a heart just like Jesus. Meron pong isang kwento, nangyari po sa Olympics, sa paligsahan po ng marathon, takbuhan. Malapit na po sa finish line, itong isang Kenyan runner, ang pangalan po niya ay si Abel Mutai. Pero sa kanyang pagtakbo, biglang na-disorient po ito pong atleta. Hindi po niya mabasa ng mabuti yung mga signages dahil po ibang lingwahe. So dahil nalito po itong atleta, bumalik siya. Napansin po siya nung atleta dun sa likod niya. Isa po siyang Kastila, a Spaniard. Ang pangalan po niya ay si Ivan Fernandez. At nung nakita niya nagkakamali po, itong nangunguna sa kanya, alam niya pong ginawa niya? Tinulungan niya, tinuturo niya, doon, sabi niya. Nung ayaw po makinig sa kanyang ginawa pa, hinabol niya, kinorek po niya yung dapat dadaanan niya. At nung malapit na doon sa finish line, ang ginawa pa po nitong atleta na Kastila, tinulak pa niya. Talaga pinakauna niya, tinulungan po niya na manguna sa kanya. Pagkatapos po ng paligsahan, nagtatanong po ang mga reporter dito po kay Ivan Fernandez. Sabi nila, pwede ka nang manalo. Bakit hindi mo kinuha yung oportunidad na yon? Bakit tinulungan mo siya? Tingnan mo, second ka lang, hindi ka champion. Alam niyo po, napakaganda nung sagot nitong atleta. Sabi niya, nananaginip ako na darating ang araw na lahat ng tao sa buong mundo ay magtutulungan. Kung nag-take advantage ako, ano yung karangalan doon? Where is the honor there if I have won not in a fair way? At kung nanalo ako dahil meron akong nilokong tao, dahil meron akong nilamangan, ano na lang ang sasabihin ng aking ina? What will my mother say if I have won in the wrong way? Pari, sinasabi po niya, hindi naman ako pinalaki ng nanay ko na maging masama, na maging mandaraya, na maging manloloko. Gusto ko na ipagmalaki ako ng aking ina. Totoo naman po, no? Kung sino ka ngayon, yan ay dahil sa iyong ina na nagpalaki at nag-alaga sa iyo. Pero wag nating kalimutan, kung sino tayo ngayon, ito rin dahil sa pagbabasbas ng Diyos, sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, si Maria. Di po ba, wala nang ibang pinakamasarap na salita na maririnig natin galing sa ating mga nanay kung hindi ang salitang, mahal kita at proud ako sa iyo. Anak ko yan. Proud ako sa kanya. Kaya nga po, magandang itanong ito sa iyong pagkatao, sa iyong pag-uugali ngayon, masasabi mo ba na mapagmamalaki ka ng iyong ina? Sa iyong pag-uugali, sa iyong pagkilos, sa iyong pagtrato sa iba. Sa tingin mo ba, mapagmamalaki ka ba ng mahal na ina, si Maria? Be honest, my dear friends. Please answer that. With your attitude now, with your current state of life now, do you make your mother proud of you? Can we say that we make Mama Mary proud? Remember, my dear friends, our life is a gift from God. Our life is a gift from our mothers. But what you do with your life, if you make it beautiful and good and happy, that is your gift to God. That is your gift to your mother. The best gift that we can give to our mothers and to Mama Mary is a beautiful life. Yan po ang pinakamagandang regalo na mabibigay natin sa ating mga ina, lalong-lalo na kay Maria. Isang buhay na mabuti, isang buhay na banal, at isang buhay na nagmamahal. Kaya nga po, sa banal na misang ito,
Sabihin po natin sa Kanya, Mama Mary, happy birthday po. Mama Mary, itong regalo ko sa iyo, isang bagong isip, isang mabuti at nagmamahal na puso, ang aking pagkatao na sinusubukan at pinipilit na maging kamuka at kawangis ng iyong anak. Mama Mary, maraming salamat po. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at uukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katoliko, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagsilang na mahal na Birhen. Nakikita natin na dumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa atin, na lubos na pinagpala. Ating sabihin at itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang naway walang takot na ipinahayag ang ebanghelyo na pinagkatiwala sa kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang pananampalataya naway lumapit sa Panginoon na nagkawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga ina, naway ibigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang sa kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin, sa iyo Kristiyang ito, nagdiriwang ngayong pamilya na kasama ang pinagpalang Birhen Maria, sina San Joaquin at Santa Ana na kanyang mga magulang. Ipagkaloob mo ang hinihiling naming bunga ng pananampalataya sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo ngayon, mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ang iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagaganap sa pagkabirhen, ay pagindapati na kalugdan mo ang aming paghahain sa ipagpapatawad na makasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang naming ang kapistahan na pagsilang ng mahal na ina si Maria. Bukod mong pinagpala ang babahing lahat. Ang mahal na birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihang magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumanyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyo.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Matawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingan pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid natin. Hinihingi natin ang mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila sa bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsalo-salo mo sa piging na banal. Sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Berhen Mahal,
na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tingin niyo po, sinong mas malakas? Ang mga lalaki o mga babae? Sinong mas malakas? Sinong mas matatag? Ang mga ina o ang mga tatay? Maaaring ang mga lalaki, ang mga ama, malakas yan physically. Malakas ang kanilang pangangatawan. Pero iba ang lakas ng mga ina. Hindi po ba? Wala man sa itsura nila, sa kanilang kalooban. Marami silang dinadala, marami silang tinitiis, marami silang mga sakripisyo. Ang sakit, parte ng katawan ng isang ina. Hindi alam yan na mga ama. Hindi namin alam yan, kami mga lalaki. Kayo mga babae, lalong-lalo na mga nanay, kayo lang ang nakakaalam. Ang sakit ng pagdadalang tao. Ang sakit ng panganganak. Kaya nga po pansinin niyo, ang mga lalaki, naghahanap ng sakit ng katawan. Di po ba? Nagbabasketball, nag-gym, nagbibisyo, umiinom, naninigarilyo, naghahanap ng sakit ng katawan. Pero ang mga babae, ang mga ina, parte na ng katawan nila ang sakit at pagdurusa. Malakas sila emotionally. Malakas sila spiritually. Ang lakas ng mga ina nasa loob. Hindi lang nila pinapakita, hindi lang nila pinapahalata. Kaya mapalad ang mga pamilya, mga anak, na meron silang isang ina na nagtataguyod sa kanila. Pasalamatan niyo ang inyong mga nanay sa kanila mga sakripisyo. At mapalad tayo dahil meron tayong isang banal, mapagmahal na ina, si Maria. Kung nga ang isang ina, kanyang pag-aalala sa kanyang mga anak sobra-sobra, isipin nyo na lang po, si Maria, ang inaalala niya, ang buong simbahan, ang buong mundo. Yan po yung bit-bit niya. Yan yung pusan niya. Yan yung pinagdadaanan niya. Hindi lang ang Diyos ang may kagustuhan na magbago, mapabuti ang mundo. Lalong-lalo na ang ating mahal na ina. Mahal na mahal niya tayo. Kaya sa araw na ito, wag natin siyang kalimutan na parangalan at pasalamatan. Para po sa ating assignment, maghanap po kayo ng isang ina. Not necessarily your mother. Sino yung mga nanay sa tabi niyong bahay, mga katrabaho niyo, mga kakilala niyo, na kailangan naman ng pagpapasaya? Make one mother today happy. Pay it forward. Make your mother proud today by being kind and loving to other mothers. Sino yung isang ina na pwede mong mapasaya at mapangiti ngayon? Di ba? Pag gumagawa ka ng mabuti, natutuwa yung mga tao, sinasabi nila, maganda ang pagpapalaki ng iyong nanay sa iyo. Let us make our mothers proud. Let us make Mama Mary today happy by helping other mothers to become happy and joyful. Sa iyong pagtulong, sa inyong pagpapasaya sa iba, naway kayo ay pagpalain at punuin din ng grasya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan
ni Kristo. Salamat sa Diyos.